For such a time as this. In Esther 4 verse 14, for if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. Yet you knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Magandang araw po sa ating lahat. May mga pagkakataon sa buhay natin na inilalagay tayo ng Diyos sa isang particular na lugar, trabaho, pamilya o ministry, hindi lang para maging komportable tayo, kundi para maging instrumento niya. Minsan iniisip natin, bakit ako nandito? Pero ang sagot ng Diyos ay maaaring katulad ng sinabi ni Mordecai kay Esther. Who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? Hindi aksidente ang ating buhay. May layunin ang Diyos sa bawat panahon. Ang aklat ng Esther, sa aklat ng Esther, binalak ni Hamon na lipunin ang lahat ng Hudyo. Si Esther ay naging reyna ng Persia, ngunit natakot siyang lumapit sa hari dahil maaaring ikamatay niya iyon. Dito nagsalita si Mordecai. Sinabi niya na kung mananatiling tahimik si Esther, ililigtas pa rin ng Diyos ang kanyang bayan sa ibang paraan. Ngunit mawawala ang pagkakataon ni Esther na maging bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Sa huli, pinili pa rin ni Esther ang pananampalataya kaysa sa takot. At sinabi niya, if I perish, I perish. Kinamit siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Maaring Esther moment ang Diyos sa buhay natin. Maaaring inilagay ka ng Diyos sa iyong opisina para maging ilaw. Maaaring inilagay ka niya sa iyong pamilya para maging unang magbahagi ng ebanghelyo. Maaaring inilagay ka niya sa church na ito para maglingkod at magpalakas ng iba. Huwag natin isipin na maliit ang ating papel. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pinakamagagaling. Hinahanap niya ay handang sumunod. Ang tanong ngayon ay hindi may magagawa ba ang Diyos sapagkat tiyak na kaya niya. Ang tanong ay magpapagamit ba ako sa Diyos? Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Saan ako inilagay ng Diyos ngayon? May tao bang nais ang Diyos na maabot ko? May ministry ba na tinawag niya akong paglingkuran siya? May pagkakataon ba akong ipagpaliban dahil sa takot? Huwag nating hayaang pigilin tayo ng takot. Ang Diyos ang naglagay sa atin kung saan man tayo naroon ngayon. At bibigyan niya tayo ng biyaya upang gawin ang kanyang kalooban. Sa mga kapatid, ang buhay natin ay may divine purpose. Hindi aksidente ang iyong pamilya, hindi aksidente ang iyong trabaho, hindi aksidente ang iyong ministry, hindi aksidente ang iyong mga pagkakataon. God has placed you wherever you are for such a time as this. Kaya huwag tayong mananahimik kung panahon ng magsalita, huwag tayong umatras kung panahon ng kumilos. Maging handa tayong maglingkod at sumunod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, maraming salamat dahil ang aming buhay ay hindi aksidente, kundi bahagi ng iyong dakilang plano. Bigyan mo po kami ng tapang katulad ni Esther upang sumunod sa iyong tawag. Kahit may takot, tulungan mo kami maging ilaw at pagpapala sa lugar na inilagay mo po sa amin. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian at sa ikaliligtas ng maraming tao. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. So God bless everyone. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.